Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Glenn Paul G. Atilio, galing sa pangkat 10 Naive. At ngayon ay pag-uusapan natin ang globalisasyon at kung paano ito nakakaapekto sa pang-ekonomiya ng bansa at ang multinational corporation at transnational corporation. Ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang mabilis na pagdaloy o paglipat ng tao, produkto, impormasyon, at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dahil dito, mas nagiging madali at mabilis ang ugnayan ng mga bansa at tao sa paligid natin. Hindi na bago ang globalisasyon. Ayon sa kasaysayan, noon pa man ay may globalisasyon na. Sa pamamagitan ng kalakalan o trade, ay nakipagpalitan na ng mga produkto at kultura ang iba't ibang lugar kahit bago pa sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong 1914. Halimbawa nito ay ang kalakalan ng pagitan ng Tsino at ng Pilipinas gamit ang galyon o barter. Ano ang magiging epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng bansa? Ang positibong epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng bansang Pilipinas ay nagkakaroon ng oportunidad na makapagtrabaho dahil sa pagpasok ng mga dayuhang kumpanya gaya ng call centers sa US, manufacturing plants tulad ng Toyota sa Japan at Samsung sa Korea na mga pabrika na siyang naglaan ng mga oportunidad ng mga Pilipino na makapagtrabaho sa mga kumpanyang ito. At ang pagpapaunlad sa kalakalan dahil mas malawak na ang market sa produkto ng Pilipinas sa ibang bansa. At ang mga ito ay nagdudulot ng malawakang pag-unlad ng kita ng ekonomiya at ng mga pamumuhay ng mga Pilipino. Narito naman ang mga negatibong epekto ng globalisasyon. Ang hindi pantay na benepisyo dahil sa mas lumalawak ang agwat ng mayaman sa mahirap, lalo na sa nakatira sa mga rural na areas. Ang pagkakasira ng kalikasan, dulot ng labis na produksyon at kulang sa regulasyon ng mga produkto. At ang pagkawala ng kultura, humihina na ang tradisyonal na gawi at pananampalataya at iba pang mga gawing nakasanayan ng mga Pilipino at ang pagpapahalaga dahil sa panyagang impluwensya ng ibang bansa. May mga corporation na makakatulong sa ekonomiya ng bansa gaya ng TNC o Transnational Corporation at MNC o Multinational Corporation. Ang TNC at MNC ay parehong bunga ng globalisasyon sa modernong panahon at naglalarawan ito sa mga ekonomiyang aspeto ng bansa. Madalas ang mga ito ay mga dayuhang kumpanya na nagtatag ng kanilang negosyo sa iisang bansa at nakipagkompetensya sa lokal na pamilihan. Ang multinational corporation naman ay tumutukoy sa isang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyo ay hindi nakabatay o nakatuon sa pangangailangang lokal na pamilihan, katulad na lamang ng McDonald's, 7-Eleven at Toyota. Ang mga kumpanyang ito ay may tinatawag na headquarters o main branch. Sila ay nagtatayo ng mga branches sa iba't ibang bansa para sa kanilang produkto at serbisyo sa mga lugar na iyon at ang mga branches na ito ay sumusunod lamang sa headquarters, kaya't mapapansin natin na ang mga kumpanyang ito ay ang kanilang mga produkto at serbisyo ay
hindi nalalayo sa bawat isa. Ang transnational corporation naman o ang TNC ay tumutukoy sa mga kumpanyang o negosyong itinayo sa iba't ibang bansa. Ang kanilang serbisyo at produkto ay nakabatay sa pangangailangang lokal. Binibigyang kalayaan na magdesisyon, magsasaliksik, at magbenta ng mga produkto at serbisyo at naaayon ito sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Ang corporation na ito ay hindi lang nakatuon sa iisang negosyo sa bansa. Sila ay nag-e-expand ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng negosyo o pagbili ng negosyo na naiiba sa kanilang pangunahing pinagkakakitaan upang matugunan ang pangailangang lokal, katulad na lamang na Nestle Corporation na may kumpanyang nasa ilalim nito gaya ng Nestea, Milo, Starbucks, Cerelac, Nescafe, na ang mga kumpanyang ito ay nakatuon sa pangangailangang lokal ng bansa. Kaya't napaka-importante ng MNC at TNC maging ang globalisasyon sa ekonomiya ng bansa. Ayan, at dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa paksang globalisasyon at naway nakapagbigay ito ng kaalaman sa inyo at maraming salamat sa inyong pakikinig.